Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang tanghali mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency kahapon, March 24, 2026 dahil sa banta ng kakulangan sa langis, dulot naman ng krisis sa Middle East. Ibig sabihin nito ay nagpapatupad ang pamahalaan ng mga agarang hakbang para siguraduhin na may sapat na supply ng enerhiya, pagkain at iba pang pangangailangan ang mga Pilipino at hindi maapektuhan ang mga serbisyong pampubliko. Sa ilalim ng Executive Order 110, ipinatupad ang Uplift Program, isang buong gobyernong hakbang upang suportahan naman ang transport, agrikultura, maliliit na negosyo at mga Pilipinong mahihirap. Ang mga ahensya ng pamahalaan ay magtutulungan para magbigay ng fuel subsidy, kontrolin ang presyo, magbigay ayuda sa mga apektado at isulong ang energy conservation at renewable energy. Epektibo ang deklarasyon sa loob naman ng isang taon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, ipinagmalaki ni Department of the Interior and Local Government o kaya DILG Secretary John Vic Rimulya na mas epektibo ang kampanya laban sa illegal na droga ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpara sa nakaraang administrasyon. Sinabi niya na noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, marami ang nasawi sa war on drugs subalit hindi pa rin nahinto ang paglaganap ng illegal na droga. Ngayon, sinusunod ang kampanya sa batas at walang extrajudicial killings. Malaki din ang pagtutulungan ng pulisya at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa malawakang pag-aresto sa mga nasa likod ng illegal na droga. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vibes, pinaalalahanan ng mga eksperto ang publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na dulot ng matinding init tulad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Ayon sa isang cardiologist, mas nanganganib ang mga may sakit sa puso, bato, may history ng stroke, mga bata at mga nakakatanda, lalo na ang hindi agad nakakakilala ng dehydration. Pinapayuhan lahat na uminom ng sapat na tubig, magsuot ng magaang damit at bantayan ang mga hindi kayang alagaan ng sarili. Sa oras ng heat exhaustion, maaaring maglagay ng cold compress o ice pack sa leeg, kilikili at singit upang mapababa ang temperatura ng katawan. Ayon naman sa Pag-asa, nagsimula na ang tag-init at inaasahang aabot sa 35 hanggang 39 degrees Celsius ang temperatura, lalong-lalo na dito sa Metro Manila sa Abril at Mayo at mas mataas pa sa ilang bahagi naman ng Northern Luzon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.